Sa tuwing may nagbubukas na bagong branch ng Jollibee sa ibang bansa, madalas nating makita sa balita ang pagkahaba-habang pila ng mga tao na handang maghintay ng ilang oras para lang sa isang pirasong manok. Sa Amerika pa lang, mahigit 60 bilyong dolyar ang ginagastos ng mga tao taon-taon para sa fried chicken, kaya naman napakatindi ng labanan ng mga sikat na brand gaya ng KFC at Popeyes. Pero sa gitna ng bakbakang ito, isang kumpanya mula sa Pilipinas ang dahan-dahang sumasakop sa pandaigdigang merkado at nagiging paborito na rin ng mga dayuhan. Marami sa atin ang nagtataka kung paano nga ba nagtagumpay ang isang lokal na brand na makipagsabayan sa mga higanting kumpanya na matagal nang nakatayo sa United Kingdom o sa United States. Hindi lang ito tungkol sa pagkain kundi tungkol din sa isang matalinong plano kung paano tinalo ng isang pukyutan mula sa Davao ang mga dambuhalang kumpanya na dati ay tinitingala ng lahat. Bakit nga ba ang Jollibee ay hindi lang basta kainan para sa marami, kundi naging simbolo na rin ng tagumpay na kinikilala na ngayon sa buong mundo? Sapat na ba ang sarap ng Chicken Joy para itumba ang mga kumpanyang ilang dekada ng hari ng fast food sa ibang bansa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang totoo niyan, ang bilyon-bilyong dolyar na imperyo ng Jollibee ay hindi naman talaga nagsimula sa pagtitinda ng manok o kaya ay burger. Noong 1975, nagsimula lang ang lahat sa dalawang maliit na ice cream parlor sa Maynila na pinapatakbo ng founder nito na si Tony Tan Kak Chong. Si Tony ay anak ng isang Chinese immigrant na lumaki sa Davao at bata pa lang siya ay namulat na siya sa hirap at tiyaga ng pagpapatakbo ng isang negosyo ng pagkain. Ayon sa kanyang ina, si Tony ang pinakamahirap palakihin sa kanilang magkakapatid dahil napakapili nito pagdating sa lasa ng ulam. Pero ang pagiging mapili na iyon ang naging pinakamalaking asset niya sa buhay dahil naging seryoso siya sa pagperpekto ng lasa ng bawat pagkain na inihahain niya sa mga tao. Noong nagpapatakbo pa lang sila ng ice cream parlor, napansin ni Tony na ang mga customer ay laging nagtatanong kung mayroon ba silang mainit na pagkain gaya ng mga sandwich o burger. Dahil marunong siyang makinig sa gusto ng publiko, sinubukan niyang magdagdag ng mga putahing ito at laking gulat niya nang mas mabilis pang maubos ang mga burger kaysa sa mismong ice cream. Noong 1978, formal na itinatag ang Jollibee at pinili nila ang simbolo ng pukyutan dahil gusto nilang ipakita ang katangian ng isang masipag, masayahin, at optimistikong manggagawa na laging gumagawa ng matamis na bagay para sa iba. Dumating ang malaking pagsubok noong pumasok ang McDonald's sa Pilipinas noong dekada 80 dahil halos lahat ng mga kaibigan ni Tony ay sinasabihan siyang ibenta na lang ang kanyang negosyo. Akala ng marami ay lalamunin lang ng isang global giant ang maliit na kumpanya ni Tony. Pero sa halip na matakot ay ginamit niya ang kanyang pinag-aralan sa chemical engineering para himayin ang bawat proseso ng operasyon ng kanyang kalaban. Nagpunta siya sa Amerika para pag-aralan ang kanilang sistema pero tiniyak niya na ang lasa ng kanyang pagkain ay mananatiling malapit sa panlasa ng mga Pilipino. Alam niya na ang mga Pinoy ay mahilig sa matamis at malinamnam na timpla, kaya naman ang Jolly Spaghetti at Chicken Joy ay ginawa niyang swak sa ating kultura. Ang tagumpay na ito sa sariling bayan ang naging pundasyon nila para unti-unting lumabas at ipakita sa buong mundo na ang panlasang Pinoy ay may puwang din sa pandaigdigang entablado. Sa pagpapatuloy ng kwento ng Jollibee, makikita natin na hindi pala laging madali ang daan patungo sa tagumpay sa ibang bansa. Noong 1993, pagkatapos nilang talunin ang McDonald's sa Pilipinas, naging kampante ang kumpanya na kaya na nilang sakupin ang mundo. Ang founder na si Tony Tan Kak Chong ay kumuha ng isang eksperto mula sa Australia na si Tony Kitchener para pamunuan ang kanilang paglabas sa bansa. Sa papel, mukhang perpekto si Kitchener dahil galing siya sa isang sikat na pizza chain, pero dito na nagsimula ang isa sa pinakamasakit na kabanata sa kasaysayan ng Jollibee na hindi alam ng marami. Ang ginawa ni Kitchener, binago niya agad ang imahe ng Jollibee para magmukhang world-class at formal. Nagpatupad siya ng mahigpit na dress code kung saan kailangang mag-Amerikana at kurbata ang mga manager. At ang pinakamalaking pagkakamali
ay inihiwalay niya ang operasyon sa ibang bansa mula sa main office sa Pilipinas. Pinutol niya ang koneksyon sa mga orihinal na recipe at diskarte na siyang dahilan kung bakit minahal ang Jollibee. Nagmadali silang magbukas sa Singapore, Taiwan at Indonesia nang sabay-sabay, pero lahat ito ay nauwi sa pagkalugi. Isipin nyo, hindi pala gusto ng mga taga-Taiwan ang matamis na spaghetti. Dahil dito, nawalan ng bilyon-bilyong piso ang kumpanya at tuluyan nang umalis si Kitchener noong 1997. Pero akala natin ay natuto na sila dahil noong 1998 ay sinubukan naman nilang pumasok sa Amerika. Ang unang branch nila sa Daly City, California ay naging usap-usapan dahil sa sobrang haba ng pila. Para sa mga Pilipinong matagal nang naninirahan doon, ang Jollibee ay hindi lang pagkain kundi lasa ng lupang sinilangan na matagal na nilang hindi nakikita. Napakalaking oportunidad nito dahil may mahigit 10 milyong Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa na sabik sa Chicken Joy. Pero sa gitna ng tagumpay na ito, muling naulit ang kanilang pagkakamali. Sinubukan nilang itago ang kanilang pagiging Pilipino para lang tanggapin ng mga dayuhan. Ang paborito nating palabok ay pinalitan nila ng pangalan at ginawang Fiesta Noodles dahil baka raw hindi ito maintindihan ng mga Amerikano. Dahil sa pagtatago na ito ng kanilang tunay na pagkakakilanlan, unti-unting lumamig ang suporta pati ng mga kababayan nating Pinoy. Pakiramdam nila ay nag-iiba na ang lasa at hindi na ito ang Jollibee na kinalakihan nila. Noong 2005, 9 na branch lang ang mayroon sila sa Amerika at halos lahat ay nalulugi na. Dito na pumasok si Maribeth de la Cruz para ayusin ang gulo. Ang utos sa kanya ay simple lang. Tignan mo kung may pag-asa pa tayo rito o kung dapat na ba nating ligpitin ang ating mga gamit at umuwi na lang sa Pilipinas. Ang mas matindi pa rito, habang inaayos niya ang kumpanya, ay nalaman niyang may sakit siyang cancer pero hindi siya sumuko. Ibinalik ni Maribeth ang lahat sa basic. Kumuha siya ng mga manager mula sa Pilipinas para ibalik ang tunay na sarap ng pagkain at muling itinuon ang atensyon sa mga komunidad ng Pilipino. Natutunan nila na hindi mo kailangang itago kung sino ka para magustuhan ng iba. Dahil sa husay ni Maribeth de la Cruz, hindi lang nailigtas ang Jollibee sa Amerika, kundi naging presidente pa siya ng buong operasyon nila sa North America. Pero ang pag-ayos sa naluluging negosyo ay malayo sa mabilis na pagpapalaki nito. Mula 2005 hanggang 2015, dahan-dahan lang ang pag-angat ng Jollibee sa tate. Kilala lang sila noon bilang paboritong kainan ng mga Pinoy na matatag pero maliit. Pero ang hindi nila inaasahan, ang magpapasikat pala sa kanila ng husto ay ang social media. Noong 2014, nagsimulang madiskubre ng mga dayuhan ng Jollibee. Maraming YouTubers ang gumawa ng reaction videos habang kumakain ng Chicken Joy at may mga Amerikano pa na naiiyak sa panonood ng mga Valentine's ads ng Jollibee kahit hindi naman nila naiintindihan ang Tagalog. Noong nagbukas sila sa Times Square noong 2022, ang haba ng pila at karamihan sa mga naghihintay ay hindi naman mga Pinoy. Dito na pumasok ang bagong strategy nila. Hindi na lang sila basta Filipino restaurant, kundi isa na silang fried chicken restaurant na kayang talunin ang kahit sinong higante sa Amerika. Sa ngayon may mahigit 100 branch na ang Jollibee sa Amerika at ang bawat isa rito ay kumikita ng napakalaking halaga taon-taon. Dahil sa tagumpay na ito, mas naging matapang ang Jollibee na bilhin ang iba't ibang kumpanya sa buong mundo. Alam nyo ba na sila na ang may-ari ng Smash Burger at The Coffee Bean and Tea Leaf? Pati ang sikat na dim sum restaurant na Tim Ho Wan ay pag-aari na rin nila. Pero ang pinakamatinding plano nila ngayon ay ang pagpasok sa South Korea. Noong 2024, binili nila ang Compose Coffee na may libo-libong branch doon. Bakit nga ba sila baliw na baliw sa Korea? Simple lang, dahil ang Korean culture ay sikat na sikat sa buong mundo ngayon. Napansin ng Jollibee na ang paboritong pagkain ng mga tao pagdating sa Korean food ay ang kanilang fried chicken. At dahil ang lasa ng Korean fried chicken ay malapit sa tamis at anghang ng Chicken Joy, ginamit ito ng Jollibee para makuha ang panlasa ng mga kabataan sa iba't ibang bansa. Ang master plan na ito ay hindi lang tungkol sa pagtitinda ng manok. Plano na rin nilang ilist ang kanilang international business sa stock exchange sa Amerika
sa taong 2027 para mas marami pa silang makuha na pondo at mas mapabilis ang kanilang paglaki. Mula sa isang maliit na ice cream parlor sa Davao, ngayon ay handa na silang maging isa sa pinakamalaking food company sa buong mundo. Nakasabay ang Jollibee sa dalawang malaking alon, ang dami ng mga Pilipino sa ibang bansa at ang pagsikat ng Korean culture. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang hindi nila pagsuko kahit maraming beses silang nagkamali nung una. Handa silang maghintay at magbago para sa susunod na pagkakataon. Sa dami ng pinagdaanan ng Jollibee para makilala sa ibang bansa, nakaka-proud isipin na ang ating paboritong Chicken Joy ay tinitingala na rin ng mga dayuhan. Ikaw, ano ang pakiramdam mo tuwing nakakakita ka ng Jollibee sa ibang bansa o sa mga balita? Sa tingin mo ba darating ang araw na mas magiging sikat pa ang Jollibee kaysa sa McDonald's sa buong mundo? I-comment mo naman ang opinyon mo sa baba at pag-usapan natin yan at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.